binawi ang disqualification case ng defense team ni Digong laban kay Karim Khan. Bakit kaya? Kakapasok lang balita mga kababayan, no? Binawi ang disqualification case versus Karim Khan ng defense team ni Duterte. Bakit binawi? 'Di ba? Ma'am Rosario, Ma'am Tita Gali Vlog, hello po. Bakit ngayon inatras at binawi? 'Di ba? Mga kababayan, kasi alam ko po na si Kaufman paasa po 'yan. Lakay, Miguel Love, shoutout po at Ma'am Ganing at kay Ma'am Rian. Ito ha, mga kababayan. Usapin natin na isang ICC-accredited lawyer at chairperson mula sa Center for International Law on Zoom, si Attorney Joel Butuyan ating mga kasama. Attorney Joel, good morning po. Peter at Rica sa programang Balita Patan. Magandang umaga, Peter, Enrica, at sa lahat ng ating nakikinig ngayong umaga. Hi, Attorney Joel. Thank you for spending some time with us this morning. Kasi po, pag ang pinag-usapan ICC at kung ano-anong mga moves and appeals and requests ng both prosecution tsaka defense, medyo ang hirap pong intindihin ng normal na tao, ay pangkaraniwang tao kagaya namin ni Rica. Number one po na tanong namin, bakit po ba yung lawyer ng mga biktima against former President Rodrigo Duterte ang siyang nagsabi sa ICC na kailangan i-grant siya ng varying standard time limit o I guess more time para po sagutin nga yung defense's move to disqualify ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Ano, di ba dapat yung korte po ang sumagot noon? Bakit pati yung defense lawyer? Yes, lawyer of the victims. Correction. Oo. Tama ka, Peter, no? Noong August 15, nag-hain ng request yung tumatayong abogado ng mga biktima sa ngayon ng additional time para mag-submit ng kanyang counter-arguments sa may disqualification request against Mr. Karim Khan na final ng Defense Counsel, Mr. Kaufman, no? Ang sinasabi niya is hindi siya nabigyan ng kumpletong dokumento at ebidensya na inihain ni Mr. Kaufman. Kung baga, hinihingi niya na yung 10 days na para siya ay sumagot ay i-count from the time na mabigyan siya ng kumpletong mga dokumento. Disqualification ni Karim Khan, ano po, Attorney Joel? Sabi po ni VP Sara, kine-question ng defense ang ICC authority over former President Rodrigo Duterte. Gusto nilang i-dismiss yung kaso precisely because yung motion na ito nagsasabi na it was made over a year or the investigation was made over a year. Kita nyo mga kababayan, binabawi nila yung final nila na ipa-disqualified si Karim Khan, yung chief prosecutor ng ICC. Bakit? Kasi mali-mali nga desisyon. Kaya alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ako po'y nanawagan sa mga DDS, wag na po kayong umasa na makalaya pa si Digong. Ulitin ko nga sa inyo, napakasimple lang po. Ang ebidensya po na nakalap ng ICC laban kay Digong, 8,500 pages handwriting evidence. Kasama pa dyan yung almost 16 hours of video and audio footage. Kung ang matanda sa Isabela nagnakaw ng mangga na kulong, si Digong pa kaya na binagsakan ng libu-libong ebidensya? Makakalaya pa? Ulitin ko sa inyo, mga kababayan, magkaiba po ang batas sa Europa at batas sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, kapag ikay nagkasala, ang kalaban mo, hahanapan ka ng ebidensya laban sa'yo. Sa Europa, iba po. Ang hukuman mismo ang mangangalap ng ebidensya sa taong nireklamo. Halimbawa ako, abogado ako ni Digong. Tapos, ngayon, yung mga biktima ng ICC, abogado nila si PBBM. Dito sa Pilipinas, kami ni PBBM, hahawak ng lusot. Hahanap kami ng paraan paano lusutan isa't isa yung aming kliyente. Doon sa Europa, iba po. Halimbawa ako,
kinasuhan ko si Sir Lito Braga ng pagpatay. Ang hahanap po ng ebidensya ay hindi po ako, kundi mismo yung hukuman. Yeah? Hukuman po ang maghanap na kung totoo ba ang aking sinasabi. Ganyan po ang ginawa ng ICC. Nagreklamo si Trillanes doon, ang mga ICC po ang nag-imbestiga sa Philippines. Kung totoo ba na may pinatay si Digong, dito pinatay, at ilan ang pinatay. So sila po ang naghanap ng proof, hindi po si Trillanes ang naghati doon. Kaya mga kababayan, once na napatunayan ng ICC yan na yung nireklamo ni Trillanes doon ay totoo, hindi na po makauwi si Digong yan. Ngayon mga kababayan, kaya bang sagutin ni Nicholas Kaufman yung ikinaso kay Digong? Paano niya masagot kung hindi nga siya pumunta ng Pilipinas at sabi nga mismo ni Hanilit na pangalawang asawa ni Digong, how could you defend a man if you don't know the man? Or if you didn't know the man, whatsoever, anong English ba yan? Paano mo depensahan ang isang tao kung hindi mo naman siya kilala? Kaya nga sabi ni Hanilit, wala ka bang time para pumunta ng Pilipinas para mag-gather ng information? Kasi paano mo depensahan yung tao kung hindi mo naman siya kilala? Diba? Ganun yun. Kaya ulitin ko, mga putang inang bobo, oto-oto, inutil, hampas lupa, pangit at mga mahihirap na lahing DDS, hindi na makauwi si Digong. Kung uuwi man ng Pilipinas yan, patay na. Diba? Si Hanilit na mismo nagsabi, paano mo ba naman depensahan yung tao, hindi mo nga siya kilala? Magkaiba po ang batas ng Europe, magkaiba po ang batas ng Pilipinas. Kaya yung mga putang inang mga senador dyan na mga DDS na nagsabi may jurisdiction ba? Walang jurisdiction. Iba po ang batas dito. At saka yung mga nagreklamo, hindi man mga abogadong senador yun. Yun lang man yung mga naging senador dahil sa itinaas daw ni Digong. Abogado ba si Bato? Abogado ba si Bongo? Abogado ba si Robin? Abogado ba si Aimee? Di ba hindi? Si Harry Roque na mismo nagsabi, iba ang batas sa Europe, iba ang batas sa Pilipinas. Which is, ginamit na yung batas na yan sa Pilipinas noon nung tayo ay sinakop ng mga Kastila. Na halimbawa, kinasuhan ko si Harry Roque. Sabihin ko, pinatay ni Harry Roque ang kapatid ko. Ngayon, yung mismong hukuman ang magagather ng info kung totoo ba yung sinabi ko. Hindi po yung abogado ko ang magagather ng info para ipasa doon. Hindi po. Mismong ang hukuman na pinagsumbungan ko para ang pulis. Kapag sinabi mo, sir, binaril po ni Roque yung kapatid ko. Ikaw ba ang mangangalap ng ebidensya? Hindi po. Mismo ang pulis. Pupunta ngayon din doon, investigation team at SOCO. Yung SOCO, yun yung kukuha sa bangkay, yun yung mag-check kung ilang bala, saan yung bala, at mag-autopsy. Ngayon yung investigation team, sila yung maghahanap ngayon sa pumatay, anong baril ang ginamit, kailan pinatay, at saang lugar pinatay. Ganun po ang trabaho ng ICC. So alam nyo na, magkaiba po ang batas nila doon at dito. Ang rule po at trabaho ng ICC parang pulis. Magsumbong ka lang doon, sila na yung kakalap ng info. Kaya ang tanging gagawin yung mga putang inang DDS, mga uto-uto, inutil ang paslupa, pangit at mga mahihirap na lahi, mga buisit, mga bobo, ipagdasal nyo na lang si Digong na tatagal pa ng 2026, January 1. Diba, Ma'am Cheryl Andres? Nakakawawa. Kawawa naman talaga. Kasi matanda na eh. Iba nga ang batas natin eh. Iba ang batas sa Europe. Isa lang naman sabihin ng ICC, ipapalabas ninyo, hospital arrest, house arrest nyo kasi matanda. Bakit? Wala kayong tiwala sa mga pagamutan namin dito? Yan lang naman sagot ng ICC. Di ba? Nagpasa ng resolusyon ng mga DDS senador na i-house arrest daw. Anong sabi ng ICC? Hindi namin papakinggan yan.
Kasi kung house arrest or hospital arrest, mas high-tech po ang hospital dito kaysa sa Pilipinas. Huwag niyong maliitin ang hospital ng ICC. High-tech po doon. Yeah? Doon pag tinuli, laser. Dito pag tinuli, itak. Yan ang tandaan ninyo, mga DDS. Kung hindi ba naman kay tanga, tanga naman talaga kayo. Tandaan ninyo, ang hospital sa Europe pag tinuli, laser. Sa Pilipinas, pag tinuli, ikaw pa'y mangunguya ng bayabas bago igamot dun sa sugat. Yun ang totoo. Correct. Very correct. Di ba, Ma'am Ana Estrabon? Dito, palo pa, puk! Nahihimatay pa yung bata. Doon, pagising ng bata, pwede nang ilulo. Bakit? Laser lang eh. Diyos mio Marimar. Parang si Basti lang, puro lulo. Doon, kapag tinuli, laser. Pagkabukas, pwede nang umiyot. Dito, pag tinuli, palo, 1 linggo, iiyot pa sa saging. Hunad-hunaran mo pa ng dahon ng bayabas. Ganun po ka-high-tech doon. Kaya kayo mga DDS kayo, mag-aral-aral kayo paminsan-minsan. Hindi yung puro kay kakakinig dyan kay Maharlika. Hindi ba kayo nagsasawa, nagrambula na sila? Galit na galit daw si Maharlika kasi hindi daw binigyan ni Amy ng pera, kaya binira niya. Tapos pinakita pa ni Maharlika na nakabukaka daw si First Lady, nakita daw ang poke. May picture nila pa si Maharlika. Pinasa daw ni